Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestation confirmed. Today po, pagkatapos mo mabasa ang reading na to, ma-solve na ang problema mo at ma-confirm ng manifestation in your life. Kaya ngayon, hihimayin natin kung ano yung mga problema, ano yung bumabalakid, ano yung nag-block sa iyong mga manifestation, what's coming in, ano yung kailangan mong pag-focusan, at ano yung mga paparating sa buhay mo na kalakip din sa mga problems mo in manifestation. So, sit back, relax, and buksan ang isip para sa ating reading for today, Capricorn. So, Capricorn, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung right messages na bigay sa iyo na yung spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong buong mid-September para ma-solve ang problema at makuha mo na yung minamanifest mo? Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. You have the Five of Wands. In the area of what's blocking your manifestation and problems, you have the Eight of Cups. Beautiful. May eclipse tayo. Mamaya i-explain ko kung ano ibig sabihin yan. In the area of what you need to do, you have the Hanged Man. Yes, beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of your what's coming in, ano papasok sa buhay mo this time, you have the Nine of Swords. Interesting. In the area of your divine messages, you have the Ace of Pentacles. Lovely, beautiful. In the area of your fortune, you have the King of Swords. Napakaganda nito. In the area of your near future, you have the Queen of Swords. Beautiful. At ang missing sa life mo, ano yung kulang, ano yung missing puzzle piece para makompleto na, masolve na yung problema, makuha na yung minamanifest, eto yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Judgment card. I'm seeing here, may calling ka daw. May calling ka na ini-ignore mo o iniisang tabi mo na parang kailangan mo daw magising this time and take action on something. Narinig ko na parang nakikita mo na alam mo na may alam ka ng pwedeng maging daan o may alam ka ng pwedeng gawin para ma-solve na yung problema na yan, para yung minamanifest mo, makuha mo na. Pero parang inaantala mo yung proseso, whether because you're afraid to fail, you're afraid na magkamali, you're afraid na baka maging komplikado yung gagawin mo, kaya parang walang pag-aksyon. Pero bala mo daw this month, this time, is to really magising ka sa katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, we have eclipse. Both eclipse. Lunar eclipse noong September 7 on the sign of Pisces. Nagdulot yan sa ating lahat ng confusion, kaguluhan, or paglilinis o pagtatanggal ng mga bagay-bagay. Pero on September 21 naman, Capricorn, meron naman tayong solar eclipse in the sign of Virgo. Doon, clarity, parang mahatapos na yung unos, makakalagpas ka na sa bagyo, titigil na yung ulan, parang ganyan. So, doon darating yung kalinawan na magdudulot sa iyo ng pagkagising at probably iiwan mo na yung isang bagay na talaga namang dapat nang iwan noon pa. At ngayon magkakaroon ka ng lakas ng loob at kalinawan ng isip na parang, ay, oo nga no, yun pala ang dahilan ko bakit ako nahihirapan, yun pala ang dahilan ko bakit ako nasasaktan, siya pala ang dahilan ko bakit ako nagkakamali, ito palang ginagawa kong to, mali pala to, kaya pala hindi ako maabante, kaya pala hindi ko nakukuha yung mga pangarap ko or hindi ko na-solve yung problema ko kasi paulit-ulit yung ginagawa ko. So marami kang realization. And hindi lang nagkatapos sa realization ha. Judgment cards all about taking action. Matapos mo i-judge ang buhay mo, sabi mo, ay, mali ako dito, mali ako dyan, engot ako dito, tamad ako dito. Kapag na-realize mo na yung mga mali, dapat actionan. Hindi puro judgment lang na parang gets ko na yung mali. Pero dapat binabago yan, tinatama kumbaga. Kaya ang ginigising ka ni God pinadala niya si Archangel Gabriel here para utusan ka na, huy, anak, gising na, mali yan, ganito dapat. So, ngayon, you're having this rebirth. Para nagigising ka ulit, nabubuhay ka ulit, and iniiwan mo na yung past life mo, yung mga past mistakes, past routines, maling galawan, maling tingin, maling aksyon, at ngayon tinatama mo na, which is good. Para ma-solve na yung problema na yan at makuha na yung minamanifest mo, okay?
So, pag-usapan natin ang full spread mo, in the area of your good things, you have the Queen of Swords, the Nine of Swords, and the King of Swords. Lahat to, it's all about the mind. It's all about the mind, the action, the planning, your mouth, your communication, and the way you make a bold decision. Okay? Lahat swords sa area of good things. Maganda to. So, nakita ko talaga dito na kung kayo yung mag-asawa, King of Swords and Queen of Swords, yung partnership nyo maganda, magtulungan para malagpasan lahat ng problema, lahat ng mga doubts, lahat ng mga iniisip na bayarin, papers na inaasikaso, mga utang-utang o mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo. Kung may ka-partner ka, makakatulong sa iyo yan para lumakas ang loob mo, tumibay ka, may magbigay sa iyo ng payo, parang no, tama lover yung payo mo, tama friend yung payo mo, makakatulong sa akin yan. Buti sinabi mo kasi hindi ko yan naisip kanina. So, with the people around you, lover mo man to, kapatid, o most definitely partner to partner in crime mo to, or talagang thick and thin nandyan siya para supportahan ka. Makakuha ka sa kanya ng magandang payo, magandang idea, magandang strategy para kung ano man tong pinoproblema nyo, masolve na. Okay? Kung ito man ay tungkol sa magkaibang tao, ikaw at ibang tao ito, nakita ko kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, nagigising kayo sa katotohanan na parang, oo nga no, ba't ba natin ito binibig deal? Bakit pa tayo nag-aaway? So parang mag-come up kayo on a very mutual understanding of things. Na parang, o kano mag-meet na tayo in the middle, magkaunawaan na tayo, palagpasin na natin yung mga mali para makapag-move forward na kayo. So, ito'y tulungan in both parties para lahat ng mga problema o roadblocks here and there mawala. Pero nakita ko rito na wag mo daw dibdibin, wag mo daw bigyan ng second meaning or i-read between the lines pa. Sometimes, you take things in the face value at kung ano yung nakahantad, yun na yun. Wag mo na i-overthink, wag mo na i-overanalyze. Basta hawak niyong pareho yung katotohanan, okay kayo Basta ang nakaangkla kayo, yung kilos, yung salita, yung paniniwala, yung pananaw, nakaangka sa katotohanan at realidad ng buhay nyo, wala ka siguro dapat ipag-alala. Okay? In the area of your current situation, you have the Hanged Man, you have the Five of Wands, and you have the Eight of Cups. Sinasabi dito na parang you want to make a move about something para matapos na yung gulo, matapos na yung problema, sigalot, or hindi pagkakaunawaan, or kahit ikaw mismo baka confused ang isip mo, no? At hindi mo alam kung titigil ka ba muna o aalis ka na. Parang you don't know how to move Hindi mo alam kung nasaan ka ba sa estado na ito, kung pagkatsagaan ko pa ba, mag-iisip pa ba ako ng paraan para ma-solve to, o aalis na ako at maghahanap na ako ng iba. So, meron kang pagising this time. Malalaman mo this week yung katotohanan, dala ng mga swords na ito, yung mga katotohanan na yan ang gigising sa'yo para gawin yung tamang hakbang. So ngayon, sabi ng spirits mo, wait ka muna, don't rush any decision. Kung confused ka pa at hirap na hirap ka pa mag-decide, just take a pause, pwedeng lumabas ka muna o bumitaw ka muna sa ginagawa mo. Kung ito man ay trabaho, pamilya, relasyon, o pansariling endeavor, kung talagang litong-lito ka at parang lunod na lunod ka na sa iniisip mo, learn to walk away and have a vacation. Mag-mall ka muna or kumain muna sa labas o manood ng sine, manood ng YouTube, anything that will make you feel relaxed. Kapag relaxed ka na, doon papasok sa isip mo yung kalinawan kung mag-i-stay ka pa o aalis ka na. Okay? At nandyan yung pagagising in your part. So congrats po. Malalaman mo na this time kung ano yung best option and best solution para ma-solve ang problema mo at ma-manifest mo na at ma-confirm mo na sa life mo yung minamanifest mo this time. In the area for fixing, nakataklob ba po yung missing natin? So mamaya malalaman natin yan. But here in these two cards, kung ano yung mga dapat mo i-fix, your action mo towards the blessing na gusto mo makuha. Nakita ko rito, ano ba yung kaya mong ibigay of service para maabot to? Ano ba yung ginagawa mong fulfilling in your heart when it comes to the things na gusto mo makamit sa buhay mo? Parang halimbawa, gusto mo magtayo ng negosyo sa bahay, pero lagi mo sinasabi, ay hindi ko kaya, ay hindi ako magaling, hindi ko naman passion yan. So, paano siya papasok sa life mo kung ikaw mismo wala kang gana or wala doon yung amor mo? Put your love in it, put your heart in it, para magkaroon siya ng magandang bunga at lumago mabuti. Di ba yung mga halaman, kapag hindi dedicated yung nagdidilig, yung nag-aalaga na gardener, hindi tutubo yung halaman, hindi siya mamumulaklak, no? So para mamulaklak itong blessing na ito sa life mo, kailangan mo ibigay yung heart mo, yung puso mo, yung love mo, yung passion mo para makuha mo siya fully sa buhay mo. Parang ganyan, okay? Nonetheless, sa buong reading mo talaga nakita ko pagkagising sa maling ginagawa. Kapag na-realize mo yan, alam mo na gagawin mo moving forward, okay? At the center,
Number 5. 5 is all about changes and doing things on a different way. Kung ito po yung birthday ninyo, number 5, or special number, anniversary, or eh, uh, address sa bahay, kung yan po ay number 5, this is a confirmation na this message is for you. 5 of Wands in your core energy this time. Kaya daw hindi ma-solve yung problema, kaya daw yung minamanifest mo parang hindi pa dumarating, it's because ikaw din mismo confused ka pa. Parang gagawin ko ba o hindi? Kukunin ko ba o hindi? Ito ba talaga gusto ko o hindi? Halimbawa marami kang options pero hindi mo alam dyan kung alin ang uunahin mo, kung tama ba tong ginagawa mo, purong gulong-gulong-gulo ka na. At nakita ko yung pagkalunod mo sa dami ng pwedeng gawin, sa dami ng dapat gawin, at sa dami ng dapat solusyonan. No? Nakita ko rito na some of you are working on a very competitive world. Whether yung trabaho mo, negosyo mo, marami kang kakompetensya, marami kang kaagaw, ang hirap-hirap mag-stand out, either sa trabaho din, baka mamaya lahat kayo magagaling pero gusto mo ikaw yung makatanggap ng promotion, o ikaw yung maregular, o ikaw yung mapansin ng boss mo para kahit paano mag-grow ka sa trabaho at magkaroon ka ng bagong growth, ika nga dyan sa ginagalawan mo. Pero nakita ko dito na don't treat them as your competition. Parang wag mo laging isipin na may kaagaw ka, wag mo laging isipin na kailangan lamangan ko siya, gumagaling siya, kailangan ko maging magaling din. So, nakakapagod yan eh. Nakakapagod yung laging you're in a competition with someone. No? So, wag mong tignan yung chapter 25 niya sa chapter 2 mo. Magkaiba kayo ng race. Magkaiba kayo ng galawan sa takbo na ito. So, parang sabi ng spirit guides mo, focus on your self-growth. Para sa sarili mo, isolve mo lang yung problems mo, yung problem nila, bahala sila dyan. Yung tagumpay nila yan, pero ako, pag gusto may kapan ko, yung tagumpay ko. Parang ganun. Para mawala yung confusion mo. Kasi, nag-uugat din yan sa frustration eh. Na-frustrate ka, na parang bakit sila, nagagawa nila ng tama, nakukuha nila agad. Bakit ako, nandito pa rin ako, gumagapang pa rin ako dito. So, sobrang frustration mo sa pagtingin sa galawan ng iba, gusto mo agad ma-keep up, gusto mo agad bilisan, to the point na hindi mo pa naman kaya eh, o kaya kulang pa yung ginagawa mo eh. You always have this hunger to reach yung mga bagay na nare-reach nila. Kaya ngayon, go on ka lang on your own pace. Sometimes, kung gusto mong sumubok at maging kapantay nila o magawa din yung nagagawa nila, kailangan mo magising sa katotohanan kung ano yung mga mali mong ginagawa. Kaya you always need to look para ano ba yung ginagawa niyang tama, i-apply ko nga sa akin. Ano ba yung ginagawa niyang successful, subukan ko nga, baka gumana sa akin, maging successful din ako. So ngayon, don't treat them as kaaway. Treat them as inspiration na pwede mo i-apply sa'yo para gumaling ka din o mag-stand out ka din. Nakita ko naman dito for other Capricorns na kung magulo pa sa isip mo at hindi mo pa alam gagawin mo, time talaga to para magpahinga ka muna. Get out, go out, have fun, party, go with the beach, go with the friends, no? Pag relax ang isip mo, gagaan din ang puso mo at makukuha mo na yung kalinawan sa moving forward mo, okay? Clarify natin siya. The 5 of Wands being clarified by the Two of Pentacles. Yeah, it's all about balance, balance, balance. Kaya hindi mo naiisip yung tamang, takpan ko lang siya ha kasi very, very kakaiba yung image niya. So si Two of Wands, sila sabi ito, balansehin mong buhay mo ngayon. Alam ko litong-lito ka na kasi wala ka ibang pinagkakaabalahan eh. Halimbawa, kada araw kayod ka ng kayod sa project mo na yan. Lahat nilalaan mo doon, effort, time mo. Hindi ka na kumakain ka pag pahinga ka na. O kaya nagpapahinga ka kapag 12 midnight na. Kakakayod mo sa isang bagay, hindi ka makahinga, hindi ka makabitaw, to the point na hindi na balanse ang buhay mo. Pag hindi balanse ang buhay mo, doon ka nako-confuse, naiirita, madali ka ma-frustrate, siguro mapapansin mo yan, halimbawa, puro ka trabaho, 8 to 5 p.m. tapos nag-overtime ka pa, dumarating ka sa bahay mo, 10 p.m. na. Kaya mga maliliit na bagay na bibig deal mo. Lahi kang, ano ba yan? Ang karat-karat dyan. Dapat ayusin yan. Imbis na magpahinga ka na lamang at huwag mo nang pansinin yung mga liliit na bagay, napapansin mo dahil frustrated ka, kakakayod dito sa isang bagay. Wala ka ng time to breathe. Wala ka ng time para mag-relax. If you could just relax and change mo yung mga bagay na mali, hindi ka ma-frustrate, hindi ka mawawala ng balanse. Kaya ngayon, balansehin mo ha. If you work hard in the day, mag-play hard ka din. Go out, have fun, huminga ka, para lahat mapanghawakan mo ng tama lamang. Okay? In the area of what's blocking your energy, ano yung humaharang sa manifestation mo? Ano yung humaharang sa problema mo? You have the 8 of Cups. May mga bagay ka doon dapat bitawan na. May mga bagay ka doon dapat iwanan na, no?
Parang you keep on holding on to something na alam mong wala na magandang bunga at hindi na talaga para sa'yo. May eclipse ka dito. Eclipse is a sign of changes. Sign of leaving something behind na marirealize mo ay ilusyon lang pala yun. Mali pala yung paniniwala ko dyan. Bakit ba ako kumapit dyan? So, ngayon pong September 21, meron tayong solar eclipse in the sign of Virgo. Diyan mangyayari yung mga kalinawan ng isip natin tungkol sa mga bagay na akala natin maganda pero hindi pala. Akala natin makakabuti sa atin pero hindi pala. At ngayon ma-realize mo, ay, ganun pala yun. So, meron kang movement na iiwanan mo na, bibitawan mo na. So, parang ganun ka din. Halimbawa, kaibigan man yan, karelasyon, pangarap, meron ka marirealize sa kanya. Parang, ay, ganun pala yun. Mali pala akala ko. All along, akala ko mabait siya sa akin. All along, importante siya sa akin. Pero hindi pala. Pwede rin pangarap yan o mga nilalakad mo, mga bagay-bagay na before. Lahat ng effort mo, binuhos mo doon. Pero ngayon, after the eclipse, meron kang clarity na, ay, hindi na pala ako masaya dyan. Hindi na pala fulfilling yan. Hindi na pala aligned sa gusto ko yan. So ngayon, bibitawan mo yun. At kapag binitawan mo yan, doon papasok yung bagong manifestation. Kasi may darating na bago. At yung darating na bago na yan, yan yung katuparan ng mga bagay na dapat mo talagang makuha this time. Hindi lang siya makapasok-pasok before kasi nga busy ka eh. Sarado pa lahat eh. Pero dahil pinakawalan mo na, papasok na. At dyan naman solve ang problema mo. Okay? Clarify natin, 8 of Cups. May mga bagay ka rin doon na dapat nang iwanan. Whether iwanan na yung bisyo, iwanan na yung mga maling paggastos para ma-fulfill ka na sa life mo. Sa ma-view, may mga mali kayong samahan na sinasamahan. Whether core group mo yan, or kaibigan, or community, or club. I don't know why. Kung meron kayong mga certain club, halimbawa, community group sa isang barangay o sa isang endeavor na parang feeling mo you're not happy anymore at nakaharang siya sa mga gusto mo, learn to walk away, okay? 8 of Cups, Tower card, yes. This movement will change everything. Takot ka kasing umalis kasi feeling mo mababago lahat, no? Kaya parang hindi ka umaalis sa isang bagay kasi iniisip mo, pag umalis ako dito, baka masira lahat. Pag umalis ako dito, baka matanggal ang lahat. Parang nakita ko yan in you, na you don't want to make a sudden move kasi parang feeling mo lahat mababago na. Halimbawa, ayaw mong aksyonan tong papeles na to sa trabaho halimbawa. Kasi pag pinasok ko ito, magagalit sa kabilang worker, sabihin ng kabila, bida-bida, sabihin nito, ano ba yan, nakasarili. So parang ayaw mo gumawa ng isang bagay na alam mong malaki yung pagbabago. Hindi mo alam kasi kung yung pagbabagong bang yun ay maganda o hindi. Kaya you're not making a move. Pero hanggat hindi ka gumagalaw, something will not grow. Something will not change. And something will not move. Nakita ko rito na your movement is your defining factor para dumating na yung mga pagbabagong hinahangad mo. Alam ko na you're in your comfort zone at masaya ka dyan. Kahit na sometimes masakit sa ulo, sometimes parang kaya ko pa ba, pero sanay ka na dyan eh. Yung ginagalawan mo dyan eh. Kabisado mo na eh. Kaya parang komportable ka na, safe ka na ang feeling mo. Pero may realize mo yan after the eclipse. Parang, ay masaya ba ako talaga? Nag-grow ba ako dito? Parang na-realize mo, teka yung pera ko dito, hindi naman sumaswak sa pamilya. Parang nawawalan ka ng gana. Pumapasok ka lang everyday, para kang robot. Pero yung amor mo, wala na dun. So, may realize mo yan. And the changes that you want to implement, mag-uugat yan sa move mo. Okay? In your blocking, ano yung nag-block sa buhay mo? You have explore feelings. Yes. Delve into insecurities and unresolved emotions, authentic closure and peace. Yes, aramdam mo na eh. Your contentment, your satisfaction, your fulfillment, parang wala na doon. Kaya parang gusto mo na umalis. At hanapin yung pagbabago na magdudulot sa iyo ng kaligayahan, satisfaction at contentment. Kaya explore mo yung feelings mo. Harapin mo na yung nararamdaman mo. Huwag mo na i-ignore. Huwag mo nang isa walang bahala. Harapin mo yung nararamdaman mo. Alam kong alam mo kung ano yung mga bagay na hindi ka na masaya talaga. Another message, you have faced inner demons. Don't be afraid of darkness. There's a light nearby. Transform, integrate. Yes, alam kong alam mo na yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo. Mga bagay na dapat mong bitawan. Especially here, sabi ko nga, may judgment ka, may realize mo, ay, mali pala tong pag-focus ko dyan, ay, mali pala inuubos ko pera ko dito, ay, mali pala habol ako ng habol dyan. So, nagigising ka na sa katotohanan, tinatapon mo na yung mga inner demons mo, yung mga bagay na dark sa buhay mo na may realize mo mali pala. At hindi pa huli ang lahat. Kung ma-realize mo na mali pala hinahabol ko, mali pala yung mga ginagawa ko ngayon, magising ka lang dyan at actionan mo lang, okay ka, okay?
In the area of what you need to do, you have the hanged man here. Hanged man is kalinawan ng isip. Ngayon kung medyo magulo pa sa mo, ano ba yan, napakagulo, hindi ko na alam gagawin ko. What is my next big move? Tama ba yung gagawin ko? Baka mali, baka matalo ako dyan, baka mag-fail ako dyan. Ngayon, kumalma ka. Kalma, 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 and learn to detach. Iwanan mo muna to at bumitaw ka para makapag-isip ka ng mahaba-haba at ma-realize mo kung ano yung next big step mo. Nakita ko kasi parang time mo na to isolate yourself. Kung masyadong magulo ang paligid, pwede magkulong ka muna sa kwarto o habang naliligo ka. That is really a very meditating mode para sa'yo, no? O kaya go to the park, yung lugar kung saan lahi kang pumupunta para mapag-isa, para makapag-relax, go there. Because kapag nakapag-relax ka, dun biglang papasok sa yung kalinawan ng isip. For others dyan, narinig ko na kung problemado ka at kailangan talagang aksyonan yan, maaring makahanap ka pa ng ibang option. Tignan mo daw sa ibang perspektibo yung issue para mahanap mo yung tamang paraan para makalusot dyan. Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo na merong ibang paraan eh. May ibang option eh sa problema mo, sa minamanifest mo. May ibang paraan pero kung merong hindi gumagana, bakit ipipilit mo yan? So make sure na mag-plan A, plan B ka, plan C, or option A, option B, option C. Hindi ka maubusan ng option. Kailangan lang bukas ang isip mo sa mga posibilidad. Kasi kung nakasara ang isip mo na ito ang problema, ito ang solusyon, at hindi gumagana, pinipilit mo pa rin, ay talagang hindi mo solve yan. Halimbawa, doorknob, meron kang susi. Pinipilit mo yung susi, hindi nga kasya. So, paano ka makakapasok? Sabi mo, hala, ayaw kong papasukin. Hindi daw para sa akin tong pintong to. Eh, mali nga kasi yung susi mo. So, make sure na hanapin mo yung tamang paraan para bumukas yan para sa'yo. Okay? Hangman, clarify natin. Hangman is being clarified by you have the Six of Wands. Yes. Huwag kang hihinto hanggang sa magtagumpay ka. Kung halimbawa tong problemang to ay may solusyon, hindi gumana, lipat ka sa ibang solusyon. Kung hindi na naman gumagana, may plan C ka pa. Huwag kang huminto hanggang sa makuha mo yung tagumpay mo. Huwag ka agad magkakaroon ng yung parang quit. Mag-quit ka kaagad porque naantala, porque hindi gumana, porque may aberya. Naku, sabi mo, ay ayoko na, suko na ako, mahirap pala, hindi ko pala kaya yan. So, paano mo makukuha yung manifestation mo? Paano mo ma-solve yung problema kung konting aberya lang dyan ay hindi ka na agad hahanap ng diskarte. So, nakita ko rito na para ma-solve ang problema, para mag-succeed ka at mag-victory ka dyan, kailangan hanapan mo ng solusyon. Marami iba't iba. Marami ka pang ibang option dyan na pwede mong i-explore. Don't stop kapag merong aberya agad. Plan A, plan B, plan C. Don't dwell sa kung saan ka lumugmok o saan ka nalubog sa kumunoy. Lahi kang babangon at mag-iisip ng paraan. Okay? In what you need to do, first, you have discovering truth. You stand in the light of truth. Basta alam mo yung katotohanan, sabi ko nga sa inyo dito kanina, with the Queen of Swords, Nine of Swords, and the King of Swords, basta kinakapitan mo yung katotohanan, hindi ka matatakot na gumawa na mag-isa o sumuong sa laban na to mag-isa. Kahit walang naniniwala sa'yo, basta alam mo yung truth, kakapitan mo yung lalakas ng loob mo. Okay? Another message you have, uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Yes, ngayon, kayod ka lang ng kayod, gawa ka lang ng gawa. Akala mo ngayon, mahirap. Akala mo, walang patutunguhan. Pero kung magsumikap ka, makukuha mo na sa ilalim lang, mababaw lang pala. Nandun na yung treasure, nandun na yung wealth, nandun na pala yung kasaganahan, nandun pala yung tagumpay. Kaya kung ngayon, nahihirapan ka, huwag ka agad sumuko. Huwag mo agad sukuan yung isang bagay. Kailangan pala sumikapan yan. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Knight of Cups. Mag-focus ka na lamang daw sa mga bagay na kaya mo ibigay, sa mga bagay na kaya mo pang gawin, kaya mo i-offer. Kung isang bagay na to nakasara sa'yo, meron ka pang iba. Meron ka pang ibang bagay dito. So, hindi ka daw mauubusan ng kaya mo i-offer at kaya ang pinto ang magbukas. Kailangan lamang talaga bukas ka. Bukas ang isip, bukas ang puso, bukas ang damdamin na, ay kaya ko yan, ay why not subukan ko to, ay pwede pa to, ay hindi ko susuko, baka kailangan ko pa mag-try. So talagang ang power mo this time is to believe in yourself at magising ka sa katotohanan na hindi ka laging kikilos ang patalo. No? Wag laging nega. Nakita ko rin dito na what you need to focus on is offer from other people din. Na hindi ka pwedeng nakasara ka lang at limitado lang ang mundo mo sa gagalawan mong ito. Marami pang iba dyan. Marami pang ibang tao na makakita ng galing mo, makakita ng kakayanan mo na pwede ka doon. So, wag mong limitahan ang mundo mo. Nakita ko rito na pwede ka pa sa ibang lugar o iba pang endeavor, iba pang career. Huwag ka agad magupo sa takot na, ay, hanggang dito lang ako. Ay, wala na kukuha sa akin.
ay mahirap lang ako, ay hindi ako nakatapos ng college kaya hindi ako matatanggap doon. Always broaden your horizon. Pwede ka pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi mo, why not? Try natin. Subukan lang natin, baka mamaya nandun na. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, hindi porkat nahirapan ka, kinalkal mo yung sand, ay walang treasure dito, ayoko na. Pero kung pinaghirapan mo, kalkalin pa ng ilang beses, biglang boom, nakita mo nag-arise yung treasure. So, sabi rito, wag agad sukuan. May offer na darating. Kaya don't waste your time pag-iisip agad ng nega o pinapangunahan mo agad. Just push and it will be there, okay? Knight of Cups being clarified by you have the Hermit card. Yes, nakita ko talaga dito na soul searching. Nakita ko na kung alam mo yung mga bagay na gusto mo, hindi mo siya susukuan hanggat sa makuha mo siya. Hermit card, matagal siyang nag-explore sa buhay niya, nagkaroon na siya ng iba't ibang experiences from different places, from different jobs, iba't ibang bahay na rin ang kanyang tinirhan, iba't ibang na rin tao ang kanyang nakasalamuha. Kaya matalino siya ngayon, wais na siya kumbaga. Alam na niya kung ano yung mga bagay na gusto niya at alam na rin niya yung mga bagay na ayaw niya. Nakita ko rito na kung ano yung gusto mo, yun ang puntahan mo. Yun ang pagsumikapan mong kunin. Kasi doon ka magiging maligaya eh. Doon may saysay ang buhay eh. Ganun po si Hermit card eh. Hahanapin niya yung purpose niya, hahanapin niya yung tamang ruta, hahanapin niya yung saysay ng buhay niya. At yung saysay na yun mag-uugat sa kaligayahan at pagmamahal. Kung mahal mo tong industriya na yan, gagawin mo ang lahat makapasok lang dun. Kung mahal mo ang taong to, gagawin mo ang lahat para mapa-oo siya. Kung mahal mo tong pangarap na to, tong career na to, tong endeavor na to, aalamin mo kung ano iba't iba pang option para mai-offer mo ang sarili mo at makuha mo yun. Because alam mo, nandun ang saysay ng buhay. So, there is something that you need to cultivate this time. Okay? In the area of what's coming in, anong papasok sa buhay mo this time, you have the Nine of Swords. O Capricorn, sabi dito, mapasok sa buhay mo ngayon, takot, kaba, duda, alinlangan, nag-overthink ka din. Some of you, imbis na matulog, iniisip mo, ano kayang gagawin ko bukas? Kailangan tama. Teka, mali yung plano ko doon. Dapat ko ito gawin ko. Ay, kausapin ko kaya si ganto para planchado na, para pagdating ko doon, walang aberya. So, nag-overthink ka. Sometimes, you need to rest na lang kesa problemahin pa yung mga bagay kasi pinipilit mo eh. Some of you are forcing things to happen. Some of you, pinapangunahan agad kahit wala pa naman. Pinaproblema mo kahit hindi naman mangyayari. So ngayon, cultivate the time to rest at ibangon mo ang sarili mo sa mga mali mong iniisip. Narinig ko na, uy, gising ka na, mali yan. Mali yung plano, mali yung ideology mo, or mali yung atake mo sa isang bagay. Wala pa man nangyayari, nire-reject mo agad sa sarili mo. Wala pa man nangyayari, prepare mo na yung sarili mo na talo ka o failure ka. Ngayon, just be positive and think on the things na positibo lang talaga. Huwag mong pangunahan. Nakita ko rin dito na kapag kumakain ka, iniisip mo, imbis na kumain at enjoy your meal with your family, iniisip mo yung problema mo. May right time for dyan. Okay? Lagi mong, alam mo yung parang switch ng ilaw? Learn to switch off the stress. Learn to switch off the negativity. Kaya mo yan, i-rewire mong isip mo. At magising ka na, kaya ko to, magagawa ko to, hindi ko kailangan problemahin ng pera, hindi ko kailangan problemahin ng trabaho, money flows through me, money comes to me easily. Lagi mong isipin, okay? The Nine of Swords, nakita ko rin dyan na parang sabi ng spirit guides mo na kung meron ka hindi naiintindihan, kausapin mo. Kasi nag-uugat yan sa unclear things, hindi ka sigurado, natatakot ka kasi hindi sure. So kung hindi ka sure at gusto mo magarantiya na okay ang lahat, kausapin mo. Have a clear communication, nadaan naman lahat yan sa pag-uusap. Pero dahil nga po ngayon dumadaan tayo sa eclipse season, so maraming mga bagay na hindi sigurado at mga bagay na baka makapagsalita ka ng masakit, kaya bantayan mo ang dila mo, bantayan mo action mo, bantayan mo ang emosyon mo, baka mamaya dahil dala ka ng taranta o dala ng pagkainip o pagkairita o pagka-frustration, makapagsalita ka ng masakit. Kaya ngayon, dahan-dahan lang, relax lang, okay? Huwag basta-basta sasabog. Kung gusto mong tanongin siya, kung concern mo yan sa ibang tao, tanongin mo pero maayos sa paraan. Okay? Nine of Swords, you have the Ace of Wands. Yes, Ace of Wands is out with the old, in with the new. Dalawang aces ang dumating sa buhay mo. Ibig sabihin, may chance ka for new beginning, new opportunity, new blessing, or new money na mapapalago mo sa buhay mo. Sabi dito, paano lalago ang isang bagay kung nega ka kaagad? So, sabi rito, diligan mo lang ng diligan yung ginagawa mo ngayon. Huwag mo nang isipin kung saan ka magkakamali, kung saan magkakaroon ng aberya, baka mag-fail. Laging positibo lamang para mag-grow yan. Diba nga yung mga halaman,
para mag-grow yung mga orchids, 'di ba kinakausap yan ng nagdidilig, kinakausap para good mood siya, para magbunga siya ng maganda. Ganun ka din. Kung ano yung inaalagaan mo ngayon na tinatanim mo at pinapalago mo, dapat good things lang ang iisipin mo para good energy rin ang dumating. Kung puro ka nega, nega din ang darating. Okay? Isa isip at isa puso mo yan. In the area of your divine messages, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, sabi rito, i-value mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Meron ka daw mga bagay na pinapahalagahan na hindi importante. Halimbawa, mga kaibigan mo na puro gimmick. Kaya hindi ka makapasok kinaumagahan ng maaga kasi inuuna mo yung gimmick sa kanila. So, hindi sila mahalaga, i-let go mo yon. Halimbawa, bisyo or procrastination, tinatamad ka, imbis na asikasuhin mo agad yung papeles, iniisang tabi mo, kaya kinabukasan, nagka-cramming ka, no? Sabi dito, time na para sa iyo Capricorn na yakapin yung mga blessing. Yakapin yung mga bagay na meron sa buhay mo na mahalaga para mapalago mo yan with a sprout. Ayun no, nag-i-sprout. Tumubo yung buto. Ito yung buto. Tutubo yan kung hindi mo aasikasuhin yung mga nega. Yung mga bagay na humaharang dyan. Halimbawa, meron kang balak mong karenderya, pero pinipigilan ka ni mother-in-law, sinasabihan ka ng pangit ni kumare, hindi ka naman masarap magluto, ba't ka magatayo niyan? So ngayon, parang sabihin mo sa sarili mo, ano ba yung mga bagay na valuable? Makikinig ba ako sa mga taong ito? Bakit ako makikinig sa kanila, puro sila nega? Para lumago o tumubo yung mga bagay na gusto mo, you need to cultivate that. Aralin, baguhin, magising sa katotohanan para lumago siya at maging long-lasting sa'yo. Ikaw lang daw ang magiging daan para tumubo yan sa buhay mo. Nakita ko rin dito, sabi sa'yo, ang payo sa'yo, huwag ka daw choosy. I don't know why. Narinig ko yung word na choosy. Kapag dumating yung isang blessing, sabi mo, why not try lang natin, subukan lang natin, baka pwede sa akin. Okay? So ngayon, sabi ng spirit guides mo talaga, para pumasok ang blessing, wag kang wag mo laging haharangan o i-reject agad. Parang, ay, hindi ako magaling dyan, wag na lang. Ay, hindi po yan para sa akin, ayoko yan. So parang ngayon, dito sabi ng spirit guides mo na, tapatan mo eh. Mararamdaman mo daw yan yung blessing na papasok. Mararamdaman mo kung para sa yan o para hindi. Okay? Ace of Pentacles, Justice card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, kapag may dumating na blessing, tapos hindi mo alam kung paano siya hawakan, hindi mo alam kung paano gagawin, kung pwede ba ako dyan, deserve ko ba yan, mag-research ka daw. Lahat ng bagay maladaan sa magandang research. Sa ma-view, kung ito man ay bagong negosyo, bagong pagkakapirahan, sabi dito, kumapit ka sa katotohanan, sa truth, o sa batas. I don't know why. Either halimbawa, tungkol sa pera to, kailangan kumuha ka ng advice from someone expert sa pera, pwedeng accountant, kung ito man ay hatian ng pera with the lover o with the pamilya, pwedeng kumuha ka ng abogado, no? Kung ano man po yung gagawin mo, kung negosyo, kailangan kumuha ka ng someone na magaling sa business, no? Kailangan kapitan mo yung mga bagay na subok at matatag na. Para yung pera mo ay yung blessing na to ay makapitan mo ng long term at hindi ka maloko, hindi ka ma-scam. So parang paalala dito, kanina ko pa nakita, mag-ingat ka sa scam, Capricorn. Halimbawa, may lumapit sa'yo, ma'am, sir, maglaan lang po kayo sa akin ng 10K, lalago po yung pera nyo, triple after a month. Sabi mo, ha? Totoo ba yun? Pero naakit ka? Kasi magandang maganda. Sabi dito, don't jump into conclusion para hindi masayang yung blessing mo. Kailangan alamin mo muna yung katotohanan. Legit ba yan? Totoo ba yan? Naka-register ba yan sa gobyerno? May permit ba kayo? Kailangan nakabase sa katotohanan bago mo ilabas yung pera mo o yung blessing mo o bago ka sumugal pagdating sa vina-value mo this time. Ganon din pagdating sa pamilya. Halimbawa, papasok ka sa paluwagan, papasok ka sa mga pautang, make sure mo muna na yung pautangan na yan ay matino. At hindi ka haharas at hindi ka mamaliitin o hindi ka babalik na rin, di ba? So, lahat ng pinapasok mo this time, when it comes to your money, when it comes to your blessing, when it comes to your opportunity, siguraduhin mo muna legit yan. At hindi ka uuwing luhaan dyan. At patas, may hustisya dyan sa papasukin mo para ikaw ay hindi mauwing luhaan, ha? Makinig kang mabuti, Capricorn. This is our big paalala para sa'yo. Yung pera mo, ingatan mo. Yung material wealth mo, ingatan mo. Kapitan mo yung totoo. Mag-research ka muna bago ka pumasok sa isang bagay, okay? In your divine messages, you have, it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Yes.
Kakasabi ko lang dito, kung meron ka mga bagay na gustong gawin sa blessing mo, sabi ko, gusto ko subukan yung gusto ko subukan to, mag-research ka muna. Alamin mo muna ang totoo. Magtanong-tanong sa mga experts. Sabi nga rito, it is always okay to ask for guidance when the way is unclear. Kapag hindi mo alam gagawin mo sa'yo, sigurado ba yan? Totoo ba yan? Legit ba yan? Baka mami niloloko lang ako. Magtanong-tanong. May mga expert, may Google, may mga offices dyan na government-based or government-backed agency na pwede mong pagtanungan para alam mo yung katotohanan para sa ginagawa mo ngayon hindi ka maligaw o hindi ka maloko. Okay? Another message, happiness is freedom from fear. Yes, kaligayahan, kaligayahan. Ito yung fear mo with the nine of swords. Pinapangunahan ka daw kasi ng takot. Kaya hindi mo makita yung clear vision of the future o hindi mo mabuksan ang sarili mo sa mga posibilidad dala ng takot. Pero kung magiging masaya ka lang, adventurous, happy, may kita mo yung tamang ruta moving forward. In the area of fortune, bigyan mo na kita ng tatlong cards ng fortune cards. Unang-una, you have dogs getting together with friends. Yes, panahon na to para lumabas ka. Baka nga sabi ko sa inyo kanina, to relax and take a vacation. Baka panahon na to para tumanggap ng invitation from friends. Another message, target a goal-oriented person. Yes, tapusin mo na yung mga kaguluhan sa isip mo. Kailangan eyes on the target. Okay? Another message, you have dog protection from a powerful friend. Yes, may protection ka daw ngayon tungkol sa mga bagay na nilalaban mo. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Yes, kung ngayon naguguluhan ka daw at parang nahihirapan ka, huwag ka mag-alala, temporary lang yan, magbabago pa yan. Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, marami ka mga bagay na gustong aksyonan pero naiinis ka kung bakit hindi ko umaalagwa. Kaya kailangan talaga magising ka sa dapat mong gagawin. Bell, announcement. Wow, meron ka daw announcement this time. Congrats po. And basket, recognition, reward for merit. Yes, makatanggap ka daw talaga ngayon ng recognition. Here with the 6 of Wands, no? Tagumpay, recognition, reward, benefits. So congrats po. In your fortune, you have the King of Swords. King of Swords sinasabi rito, yes, mahanap mo yung right strategy. Magigising ka na sa isang katotohanan at kakaroon ka na ng definitive move para maitama yung isang bagay o mailihis para makalagay ka na sa right moment. Kung problema man po yan, ngayon linggong ito o ngayong buwan na ito, makahanap ka na ng right strategiya para maitama, para ma-solve. So, tatalas daw ang isip mo ngayon, magiging matalino ka, and other people might help you. Nakita ko talaga isang tao na matalino, may sinasabi sa lipunan, established, accomplished, mapera, na parang siya yung magbibigay sa'yo ng guidance at tulong na parang, oh, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Ikaw magigising ka na parang, salamat po thank you. Tamang yung sinabi mo, ito lang gawin ko. So, a helping hand is coming. Someone who is really reliable, dependable, may napatunayan sa buhay, ang makakatulong sa'yo, at magiging role model mo, parang ganyan. But for others, nakita ko talaga dito, wala ka rin time para sa laro-laro, wala ka rin time para sa mga kanegahan, or wala ka ng time para sa mga taong hindi totoo. Handa mong alisin sila sa buhay mo at gagawin mo yung mga bagay na gusto mo na tama, na marirealize mo this time, okay? Yan ang fortune sa'yo. King of Swords, yan, lumabas, kunin natin. You have a 10 of Cups. For the family, sabi mo, tama na. Kailangan ko ng umaksyon para sa pamilya, umaksyon para sa mga bagay na ginagawa ko for the family. Meron kang ginawa in the past at ang bunga nun, good things for the family. Whether may inaksyonan kang papeles, meron kang kinuha na dokumento, or may pinilahan kang pera for loan, no? Para sa pamilya itong action mo, and it will be good. Kung ano po itong gagawin mo this time, pag-aksyon, pagpunta, pagbili, magandang outcome to para sa pamilya mo. Happily ever after card, fortune after difficulty. Congrats po. In the area of your near future, you have the Queen of Swords. In the near future, nakita ko rito, sigurado ka na sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na ayaw mo. Gising na gising ka na. Alam mo na yung mga bagay na, hay, bakit ba ako nagtyaga dyan? Hay, bakit ba ako nagtiis dito? Ngayon, ready ka na. Bukas na ang kamay mo sa mga bagay na pwedeng pumasok, sa mga bagay na pwedeng dumating, at kakalimutan mo na yung past, at ready ka na to move forward. Wala ka rin time para mag-dwell pa sa mga bagay na haharang sa'yo. Ready ka to say no, and ready ka to say yes sa mga bagay na gusto at ayaw mo. At wala ka rin time for BS, wala ka rin time for negativity, wala ka rin time para sa mga taong toxic. Ngayon sabi mo, future-oriented na ako, bukas na ako sa mga bagay, at clear na sa mind mo. So napakaganda for you. Napakaliwanag ng future, at go-getter ka. Nakita ko rin dito na matapang ka na, assertive ka na, at hindi ka na maloloko ng kahit sino. Okay? Queen of Swords,
Four of Pentacles, yes. Ngayon, you're stepping into a life kung saan stable na ang mga bagay sa buhay mo. Alam mo na yung mga bagay na dapat alagaan at yung mga bagay na dapat hindi. And ngayon, nagiging matipid ka, nagiging maingat ka, at alam mo na, kilalang kilala mo na kung sino yung dapat alagaan at yung mga bagay na valuable. So, good for you. Congrats po. Ang bagay na missing sa life mo, ito yon. 1, 2, 3. Wow, Knight of Pentacles. Alam mo, kulang sa buhay mo this time para masolve ang problema at makuha ang minamanifest mo, tamang plano. Okay? Some of you, parang bara-bara lang, gagawin ko yung ganito, gagawin ko yung ganyan, pero hindi ka masyadong nag-iisip o hindi ka masyadong nagpa-plan ahead. Sometimes, you need to pause. Make a pause and think this through. Para sigurado ang tagumpay, pause muna at magplano para lumiwanag ang isip at makuha mo yung right big step. Ngayon, sabi ng spirits mo, think, and take action. Kailangan pagbuo na yung plano, aksyonan. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo ng spirits mo. Knight of Pentacles, Nine of Pentacles. Wow. Sabi rito, it's all about your happiness. It's all about your financial independence and financial stability. Para makuha mo yung mga bagay na ikakaunlad ng buhay mo, masinsinang plano. Hindi pwedeng bara-bara lang o sinabi lang ng kaibigan mo, sige gawin mo yan. Kaya nga lumabas si Justice bago ka mag-conclude or to jump into conclusion, siguraduhin muna, aralin muna, tignan mo na yung katotohanan bago humakbang. Kaya maganda talaga nagkaplano ka this time. Yun ang kulang sa'yo. At kulang din sa'yo yung parang kailangan may pera ka rin sarili mo, meron ka rin sarili mong trabaho, ngayon nagpupundar ka na ng mga bagay na gusto mo makamit para ma-enjoy mo daw yung mga pinaghihirapan mo. Kailangan talaga mitikuloso ka at huwag kang susugod ng patalo. Kailangan lahat yan kalkulado, kumbaga, para ma-enjoy mo yung good outcome sa pinaghihirapan mo. Okay, Capricorn? Yan po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. Palakpakan, solved na ang problema. Makukuha mo na yung manifest mo this time. So, saan po kayo nakarate? Saan po kayo nakaresonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James sa James Ara PH. God bless everybody.